Hi guys! Welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they want to take from me, they can't take away what's mine and what's for me. Ano yung Knight of Cups and Reverse dito, pero nag-succeed ka na ma-reject mo, no? Ma-reject yung mga, alam mo yung controlling energies, negativities, no? Ma-ward off yan, ma-ward off. Ano yung ni-reject mo na yan? Mga ano ba yan? Oh, Hierophant. Mga ano to parang mga ma-influences na ibang tao. See? Oh. Wag na to kasi clarification lang naman. Nagtagumpay ka. Naging victorious. Nag-succeed over their influences, their control, their negativities, their energies, kung ano man yung sinesend nila sa'yo. Kasi hindi maiwasan niya, may mga tao talagang controlling, gusto mang impluwensya sa isip at buhay ng iba, gusto mang control, gusto mang hila, gusto mang halit. Yan, meron talagang ganun, mga tao. Kaya nga, sa mundong to, kailangan ay maging survivor, maging ano ka, matibay, no? Maging malakas. Ano pa ang about sa'yo? The Hierophant. What's with the Hierophant about sa'yo? May mag-o-offer sa'yo ng a huge offer. May mag-o-offer sa'yo ng a huge offer. Maybe ang energy ng person mo ay si Hierophant na mag-offer sa'yo ng a huge offer. Hindi. Ano yung energy niya? King of Wands. King of Wands. Ito yung person na interesado sa'yo. Si King of Wands. Ace of Pentacles. Malaki to yung offer niya na buo. And yung magsama na kayo sa isang bahay, mag-purchase kayo ng house and lot, syempre, para tirhanin nyo. Baka may bahay na siya na offeran ka niya na doon na kayo titira. Magsama na kayo sa bahay na yun. Ganun. Pwedeng ano tong person mo na to pwedeng magkaiba yung inyong religion or culture or paniniwala, beliefs, mga ganyan. Kasi Hierophant. Mahilig to makipag-communicate sa mga bata or magpayo, mangaral, mga ganon. O siguro mabait ito sa mga bata. Ayan. May mga bata dyan. O iba yung tinuro sa kanya ng mga magulang niya, ng mga nakakatanda sa pamilya nila, no? Na malulolola niya sa kanya. Iba yung kinalakihan niya sa kinalakihan mo. Mga ganun ba? Ano ang feeling sa'yo ni King of Wands na yun? Upright ba tong Eight of Swords?
In reverse. Hindi niya na pinipigilan, hindi niya na nire-restrict yung feelings niya sa'yo. Hindi niya na kinukontrol yung feelings niya sa'yo. Yung desire niya na i-offer to, hindi niya na kinukontrol yung sarili niya na offer tong huge offer. Ang offer niya yan, yung titira na kayo sa isang bahay. Parang halang pa to eh. Parang palang pa. Pwede. O kaya ay pwedeng ganon. Kasi parang palang pa. O kaya ang dadalhin ka niya kung nakita niya may bata, may babae. Ang dadalhin ka niya, yun ang offer niya sa'yo. May offer siya sa'yo. Ang dadalhin ka niya. Saan? Sa bahay niya. Malamang alangan. Sa bahay niya. At doon na kayo matulog. Natutulog yan nandito eh. Doon na kayo manirahan, syempre, na mamuhay ng tahimik, no? Tahimik yung isipan ninyo, wala kayong problema. Hanggang sa magkaanak kayo. At mamuhay kayo ng komportable doon. Hanggang sa alam mo yung wala na siyang isipin pa. Panatag yung isipan niya. Wala na siyang alalahanin pa kasi kasama ka na niya. Ganon. Kaya stable to eh. Stable na yung isip niya na hindi na siya nag-wonder, hindi na siya nag-alala, hindi na siya ng problema. Panatag ng isipan niya, kalooban niya kasi nandyan ka na, kasama ka na niya sa bahay niya. Ganon. At clarified by this, mamuhay kayo ng prosperous, masagana, baka maraming prutas yung sa paligid ng bahay niya. Baka madaming makukuhang mga fruits, mushroom, natural food sa paligid ng bahay niya. At mayaman siguro itong person mo kasi may pentacle talaga, may pentacle siya, may pentacle na hawak-hawak ko. Kasi hardworking siguro to. Basta masipag ka lang talaga, mabubuhay ka. Kahit saan ka ilagay, basta masipag ka. Unless na kung toxic ka at tamad ka, ay wala. Diba? Tapos, yung ibang gusto nilang hilain na nagsisikap sa buhay, gagawa na ng scheme, deceit, witchcraft, ill-wish nila kasi umasenso, gumandang buhay, gagawin nila ng spell, witchcraft, guluhin nila isipan ng tao para hindi makapag-focus, para madrain yung energy, psychic attack nila, sinda nila ng evil eye nila. Diba? Toxic kaya nga, merong napupunta sa impyerno ng mga tao eh. At merong nasi-save, merong napupunta sa langit, meron ding napupunta sa impyerno kasi dahil doon. Nasa choice kasi ng tao yun eh. Kung gusto niyang masenso, magsikap siya. Hindi nahilain yung iba para hindi umasenso yung iba. Para pigilan nila yung pag-asenso at pag-angat ng iba. Bakit ko nasabi yan? Ganyan din ang ginawa nila sa akin. Pero sa bagay, kasama naman talaga yung divine plan. Pero kahit na, maling-mali yun eh. Injustice yun eh. Totoo naman. Injustice talaga yun eh. Ako, pinagsikapan ko naman yung akin eh. Baga, paano pa nga eh, parang pahirapan pa nga eh, parang pagapang pa nga yun eh. Totoo lang. Hindi kagaya ng iba ng ang bilis umasenso, no? Na madalian lang, saka pahirapan pa yun. Pahirapan talaga yun. Sus, kunting angat mo lang, naku, ang dami ng naisip na scheme, ang dami ng ginagawang scheme ng iba. Visit. Grabe nga. Pagka selfish ng iba, sakim o anong tawag dyan, pati gitira. Gitiro. Ano pa? Ang balak ni King of Wands na yan sa'yo. Tingnan natin kung ano yung balak niya sa'yo. Yung
Hindi ka na ma-stagnant. O yung connection ninyo yan. Yung hindi na ma-stagnant. Yung kumilos na siya, gumalaw, ang mag-take na action para hindi na ma-stagnant yung connection nyo. Ano meron kayo. Kung na-stagnant man ay para hindi na ma-stagnant. Ganon. Yan. Ano yung feelings pa sa'yo ni King of Wands ni na person mo? Page of Pentacles. Sino ba dito ang nagagay? Jesus Christ pa rin ba? Because yes, siya pa rin daw si Jesus Christ. Jesus Christ. Page of Pentacles. Talagang seryoso to guys. Maging consistent siya. Wala siyang balak na magloko. Or yung parang paglaruan ka lang. Wala siyang balak na ganun. Ang gusto niya mag-umpisa kayo. Yun ang balak niya, no? Na mag-umpisa kayo ng something stable, grounded. Mag-umpisa kayo from the beginning, no? Na mag-grow na mag-grow. Yung umpisa ninyo na relationship. O mag-umpisa kayong magsama and then mag-grow yung pamilya ninyo. Mag-grow yung kung anong meron sa inyo, yung bond nyo, mas lalo maging strong, no? Maging deeply rooted, hindi mabuwal, hindi mabunot sa talim pa, ganon. And patuloy na nag-grow. Yan. Ano ang ina-embody mong energy? I decided long ago. Charot. Ito. Para bang nakapiring yung mata mo ngayon? Nakapiring ba mata mo ngayon? Parang symbol lang yan. Parang ano lang yan. Hindi nakapiring ang mata mo ngayon. Kundi, pinapakita mo na may mga bagay na wala kang alam. Oo. Pinapakita mo na may mga bagay na wala kang alam. Kasi nakapiring yung mata eh. At tinanggal mo yung mask na para bang alam mo yung lahat, no? Or yung parang, yun ang tingin ng iba na alam mo lahat. Na may alam ka about sa bagay na yun, pero wala pala. No? Tinanggal mo yung mask na yun. No? Na, kumbaga, naging totoo ka lang. Pakatotoo ka. Kasi, you know what, sa mundong to, hindi lahat ay alam ng tao. At sino pang genius, kahit sino pang matalino, kahit sino pang gifted, kahit gifted pa. Kaya nga ang tao ay patuloy na nag-aaral, nagbabasa, kasi yung iba, ang ginagawa nila, patuloy na toxic sa buhay, bisyo, addiction, sugal, inom-inom. Ano makuha nila? Ano matutunan nila? Wala katoksikan. Iba, inom, tulog, no? Kain, tulog, inom. Toxic ang buhay. Ay, nako. Ay, iba naman ay sugal. Kain, tulog. O, diba? Toxic. Bisyo yan eh. O kaya iba yung chismis. Kain, tulog. O, ano nakuha nila? Ano natutunan nila? Ay, nako. Buhay ng mga taong ganun. Ano naman ang... Ewan ko ba ba't yung ibang sipag sa chismisan? Tuwang-tuwa ka sa chismis. Ano naman ang... Ako kasi hindi ko hilig yun eh. Hindi ako natutuwa. Iba-iba yung tao kasi. Oh. Yung makipagtsikahan sa iba,
about sa buhay ng iba, mga ganon. Mahilig na ikwento ko sa iba, sa ano yung, alam mo yung, nagkukwentuhan yung mga, alam mo yung circle of friends, mga ganyan, no? Nagtipon-tipon, tapos magchismisan, hindi ako mahilig sa ganon. Naro-refill ako, lumalayo ako minsan, kasi parang parang ang daming negativity. Minsan natatawa ako sa minsan na pag nakakatawa. Minsan naman ay nare-refill ako ng negativity. ano yung so pure din. So ibig sabihin totoo ka, no? Pure, oh, kasi puti. Maliwanag siguro yung aura mo kasi puti. Puro puti. Yan. Ano pa ang energy mo yan? No, talaga, matulungin ka for sure, oh. Para bang you offer a helping hand. Matulungin ka. Oh. O kung merong may problema, na-stress, kawawa, problematic na tao, instead na kagaya ng ibang tao no na problemado yung iba, tuwang-tuwa sila. Kaya yun ang mga evil guys. Pagka may mga problema, tuwang-tuwa sila. Ang saya-saya nila, para nagre-rejoice. Masaya sila. Pagka kawawa yung situation ng isang tao, kunwari bumagsak, o kaya ay yung negosyo, o kaya ay may problema, no? Tuwang-tuwa sila, yun ang mga evil. Isa yun sa sign na evil yung mga tao na yun. Hindi yun mapagkakatiwalaan kasi pag ikaw pinabagsak nila, ginawa nila yung scheme at bumagsak ka din, o may nangyari sa'yo masama, o nagka-problema ka, frustrated ka, tuwang-tuwa sila. Ipagpatuloy nila yung ginagawa nilang scheme sa'yo. Ganon, kasi tuwang-tuwa nga sila masaya sila, nakikita kang ganon O, ganyan yung mga yan, yung mga evil. Pero ikaw, mawain ka pa. Kunwari, may problema, frustrated. Para bang gusto mong tulungan, o kaya tinutulungan mo talaga, ganon, kahit advice lang, kahit guide. I-guide mo, ganun ba? Yun ang mga tao, may empathy talaga guys. Ito, yung ganyan, hindi ito ha. Na-explain ko maayos ha, baka maya baliktad na pag pandinig ng iba ba. Parang napaka-soft-hearted mo, napaka-kind-hearted, ganun. Napakabuti ng kalooban mo. May puso ka, di ba? Gusto mong i-comfort yung may mga problema, yung mga stress, no? Kahit hindi man comfort kasi iba, meron kasi na tao na problemado dahil sa gagawa din nila, no? At pag kinomfort mo ay pang take advantage pa, so mahirap din, no? Okay lang yung pamilya mo, comfort mo, pero pag ibang tao na hindi mo pa kilala kung ano sila, mahirap yung comfort mo, no? Na baka mamaya advice, no? Through advice siguro, baka nag-advise ka din, o ginaguide mo, tinutulungan mo kahit paano. Dahil naawa ka, yun ang may mga empathy. Habagin, maawain, matulungin sila kasi naawa. Hindi dahil sa pakitang tao, hindi dahil sa may gusto silang makuha sa tao na yun, kung kaya tinutulungan nila. May mga ganun din klase ng tao guys na tumutulong dahil yun pala kay may hingi na kapalit, or kaya ay may masama silang intensyon. Yun ang mga strategy palagi ng mga psychopath, na bigay ng bigay sa umpisa, tulong, parang bigay ng bigay hanggang sa makuha niya yung tiwala mo, and then yan na, pag na ano ka na nagtiwala ka na, doon na sila mga atake. Yun na, doon nalalabas yung pagiging evil nila. Basta ganun, yung mga psychopath. Pero ikaw, pag yung taong empathetic, walang kapalit yung pagtulong niyan. Walang masamang intention. Dahil naawa, yun ang reason. No? Dahil naawa, dahil nabag. Yan. Ano ang message
para sa iyo ni Jesus Christ. Five of Wands in reverse. What's the Five of Wands in reverse? Mawala na yung mga courageous, determinado, porsigido ng mga kaaway to guys, mga enemy. Bakit takot na yung mga enemies mo sa'yo? Tingnan natin kung takot. Hindi naman. Kundi, hindi nahayaan ni Jesus Christ na atake pa sila sa iyo, na mangharang, ganon. Upright po ba to, Jesus Christ? Hindi na papayagan ni Jesus Christ na maatake pa sila sa iyo, na mangharang, na manghadlang sa mga goals mo, sa mga ipupursue mo. Yan. Nasaktan ka, na gumawa ng mga scheme and deceit at katraiduran sa iyo at mga pang-harm, distractions, buhay mo, hindi nahayaan ni Jesus Christ na gawin pa nila yan sa'yo. See? O maybe, pagdating sa connection ng person mo na yan, hindi na nila maharangan yung maging maamo yung person mo sa'yo, na mag-reach out yung person mo sa'yo na you will be together. Na magsama na kayong dalawa. Ayan. Sa lahat, para sa lahat, anong message mo po Lord Jesus Christ sa lahat ng viewers? Ten of Swords. What's with the Ten of Swords po dito? Tinan ko maigi. Nasasaktan ka? Nasasaktan ka, Lord Jesus Christ? Ikaw ba yung nasasaktan? Si Jesus Christ na yung nasasaktan. Bakit? Bakit kaya nasasaktan? Dahil hindi nag-succeed. Hindi nangyari, hindi nag-grant. Hindi mag-grant. Hindi mo po mag-grant ang wish nila. Ganun ba yan? Hindi daw mag-grant ang inyong wish. Na ano? Na may mag-juggling. Kasi clarify medyo. Na may mag-juggling at may ma-left out in the cold, no? Na may mag-juggling yung person ng isa. Siguro sa ibang viewers yan, nasasaktan si Jesus Christ. Kasi hindi niya ma-grant yung wish ninyo. Bakit ka po nasasaktan ng Jesus Christ? Dahil cold, unemotional sila. Cold, unemotional do yung ibang viewers dito. Ibang viewers ba? Hindi naman siguro lahat. Ibang viewers daw dito cold and unemotional. Kaya nasasaktan si Jesus Christ kasi wini-wish nila pala na may mag-juggling, siguro ang person ng ibang, maybe person ng iba, no? Person ng iba, para hindi mag-take ng action sa person niya. Para ma-left out in the cold, o para mag-suffer na feeling ma-abandoned yung person niya. Kasi magja-juggling siya eh. Wini-wish nila, no? Nasasaktan si Jesus Christ kasi cold and unemotional yung mga tao na yan. Na nag-wish
Ganun po talaga, Lord Jesus Christ, ang tao sa mundong to. Based on my observation. Hindi man lahat, ay marami pong selfish. And hindi po mabuti yung wini-wish sa kanilang kapwa. Yun talaga. Bakit nila ini-ill-wish na mag-juggling yung person ng yung person ng yung person na yun na may gusto sila mag-juggling yung person ng isang person na gusto nila ma-left out in the cold o ma-abandon. Ganun. Bakit? Nainggit sila? Ano kaya reason nila? Hindi. Na-insecure sila? 50-50. O gusto nila lang kontrolin? Pwedeng gusto nilang kontrolin. Upright po ba yun? Gusto nga nilang kontrolin. Gusto nilang kontrolin. O, gusto nilang kontrolin. Gustong kontrolin. Okay. Yun ang reason nila. Gusto nila ng control. Over sa buhay ng isang tao. Over sa relationship ng dalawang tao. Gusto nila ng control. Gusto nila ng kontrolin. Oh. Paano kaya kung sa kanila gawin yun? Gagalit din sila. Sa akin, hindi na iba yun eh. Hindi na bago sa akin yung mga ganyan. Alam ko kung gaano ka cunning, kung gaano ka evil ang iba. Alam ko kung gaano ka sama. Sa panahon pa lang ni Noah, kaya nga pamilya lang ni Noah at si Noah lang ang nasave. Kasi sa panahon pa lang nila noon ay madami ng evil. So, gustong mamontol. Grabe, no? Ano pa? Ay. Message mo po, Lord Jesus Christ, sa naradingan. Message or guidance. Debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Ano ba yun? Yung nakatakda ba yan? Gusto malaman, Lord Jesus Christ. Yung nakatakda ba sa akin yan? Yung gusto nilang mag-juggling. Tingnan ko nga ako yan. Yung nakatakda pala sa akin. Actually, hindi ko na in-expect yun na mangyari pa yun eh. Na maano kami, ma-unite. Ako nga ang focus ko na lang buhay ko, buhay namin ng asawa ko eh. Hindi ko na in-expect yun, guys, no? Sa mga bitter dyan sa nakatakda sa akin. Hindi ko na in-expect yun. Ayaw ko na din asahan pa yun. Isipin nyo na nagtagumpay kayo sa mga illusion ninyo, sa mga ginagawa ninyong scheme, no? Dahil isipin nyo na ganon. Dahil ako, ang focus ko ay yung magampanan ko yung obligasyon ko sa mga alaga ko, buhay namin, no? Kung paano ko magampanan yung responsibilities ko sa buhay. Yun ang focus ko sa mga ganon ha. Yun lang naman sabihin ko. You can rejoice now sa mga ganon. You can rejoice kasi ako, hindi ko na din talaga in-expect yun eh.
Kasi malabo na din talaga, nalabuan na din ako eh. Na parang imposible na din talaga. So, hindi ko na talaga in-expect yun. Hindi ko na din talaga inaasahan para mangyari yun. Yan. Ako, kaya uuwi na lang kami ng Dumaguete. Yun, actually, yun, may bahay-bahay na kami doon, kubo-kubo. Kasi doon naman talaga kami lilipat. Doon na kami mag-settle ng aking asawa. Ang mahirap lang kasi maalaga ko. Siyempre, mahal ang ano niyan. Babayaran pa ng per head yan sa ano. Ang dami niyan. Sa barko. Yun. Para mas maluwag-luwag doon. Walang mga evil eye doon. Layo-layo man ang bahay doon. Kaya parang may evil eye. Ganon. Walang pakialaman sa buhay. Eh, layo-layo ang bahay eh. Nakagala pa ng gusto yung aking mga alaga doon. Tuwan-tuwa pa yan sila kasi maburol ba. Hindi ko na in-expect yun, yung nakatakda sa akin. Hindi ko na in-expect yun guys, na mangyari pa yun. Na nakatakda na may, yun na mangyari sa amin ng nakatakda sa akin. Hindi ko na in-expect yun. Ang focus ko yung buhay ko. So, kung ano yung realidad, sa present, yung buhay ko ngayon. Gusto pang kontrolin yung buhay ko. Grabe. Okay. Baka yung iba yung buhay ng iba. Pero yun ang sabi ni Jesus Christ. Nakatakda na sa akin. Na-sense ko eh. Gusto ko malaman. Meron nga ganon. Ano pa? Baka sabihin pa eh, ambisyosa ako. No? Ambisyosa. Hindi po ako ambisyosa. Sila ang nag-ambisyon sa kung ano yung nakatakda sa akin. Hindi ako yung ambisyosa. Actually, nakatakda yun eh. Nakadestined yan eh. Hindi naman ako may gusto niyan. God ang nagdestin yan. God ang nagtakda niyan. Kung sakali na meron man, no? Kasi yun ang sinasabi. God ang nagtakda niya ng mga nakatakda at nakadestin na yan. Hindi ako ang nagtakda niyan. Hindi ako nagdestin yan. Anong sinasabi nila? Ambisyosa ako ng Jesus Christ. Ambisyosa. Ambisyosa daw ako. Nasa-sense yung intuition ko eh. Na yan ang mga ano naman yan eh. Pero sila ang nag-ambisyon sa nakatakda sa akin. Kung kalalaman nila yan. O kahit hindi nila kilala. Kasi ang tingin nila, mas deserve nila. O, di ba? Mga narcissistic na mga tao. Ano pa ang message ni Jesus Christ sa'yo? Ako kasi prangka ako, hindi ako traidor. Traidor kasi nasa side ako ng light eh. Ganun ang mga nasa side ng light. Honest. Totoo. Pero, yung sa side ng kadiliman, sinungaling, deceitful. Sana yung sa mga ganyan. Manipulative. Basta manipulation, may halong kasinungalingan yan. Halos puro kasinungalingan yan. Basta manipulation. Yun ang manipulation. Pero pag once na totoo yung mga sinasabi, hindi yan manipulation. Your connection with children is part of your life's purpose. Yan ang message ng Jesus Christ. Oh my gosh. Sa mga nag-wish na mag-juggling yung nakatakla sa akin, nasasaktan si Jesus Christ. Dahil napaka-cold nyo. Napaka-unemotional. Napaka-bitter. At sinasabi nyo pa na ambisyosa ako. Hindi akong may gusto niyan. God ang nagtakda niyan. God ang nagdestin niyan. At ako hindi ko in-expect na yan. Hindi na ako maasa dyan. Pinaprangka ko pa yung God niyan at yung Diyos na hindi na ako aasa sa ganun. Kung ano man yung pinramis nila sa akin. O yung sabihin na natin, sinabi, na-reveal sa akin. Hindi ko na inaasahan yun. Hindi ko na in-expect yun.
Ang focus ko yung buhay ko. Maalaga ako kasi responsibility ko yan. Hindi na nga ako hopeful about sa tungkol sa ano na yun, na darating yung panahon na ma-unite o mag-reach out. Hindi na ako umaasa dun. So, mag-rejoice na kayo. Enjoy habang nabubuhay pa. Kasi afterlife, may parusa yan. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo? 5 of Swords. Merong mga superior na mga tao na gusto kang dominahin. Merong mga superior na tao na gusto kang dominahin. Superior. Gusto kang i-dominate. Mga narcissistic ba yan? Narcissistic na mga tao. Gusto kang dominahin. Gusto kang i-dominate. Actually, mga ganyan, hindi naman forever ang pag-rejoice, no? Dahil afterlife, may durusa naman yan sila saan. Alam niyo na kung saan. May parusa yan afterlife sa mga ganyan. Ako alam ko na may mga ganyan. May gumagawa ng, hindi nga lang ilwish eh. May gumagawa pa ng mga witchcraft eh. Spell, gano'n, deceit, scheme, anything. Yan ang pwede nilang gawin. Pero, kahit anong gawin nila, impyerno at impyerno ang kabagsakan ng kaluluwa nila. Tama ba, Lord Jesus Christ? Tama. Kahit anong gawin nila, impyerno at impyerno ang kabagsakan ng kaluluwa nila. Dahil ipapanish talaga yan sila ng God. Sa impyerno. Yun, yung ano na yun, hindi ko nanasahan yun. Yung nakatakda sa akin na mag-reach out, na makipag-unite, hindi ko nanasahan yun. Ang focus ko ngayon, buhay ko. Hindi na umasa dun. Sus. Ano pa ang dito naman tayo sa reading. May nabulgar na naman kasi. Nabulgar. May na-uncover na naman. Ay, nako. Ouch. Nangawit yung pako. Ano nagustuhan sa'yo ng King of Wands na yan? Faith. Meron kang faith. Meron kang pananampalataya. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng King of Wands na yan? Kasi, for sure, mapagmahal ka sa mga hayop. You're so brave. Kasi color red, oh. And, maka-nature ka. And then, totoong tao ka. You reveal yourself. Matapang ka na i-reveal yung sarili mo. Ipakita yung totoong sarili mo. Yung gano'n. Kasi tinanggal yung mask dyan, di ba? So, yan. Ano yung kinabiliban sa'yo ni King of Wands yan? Meron ba siyang kinabiliban sa'yo si King of Wands? So, meron. Ano yung kinabiliban sa'yo ni King of Wands? Yung pagiging strong mo. Yung pagiging matatag mo. Pagiging malakas mo. Sa kabila ng mga challenges. O parang naka-chain ba? Sa kabila ng mga challenges. Parang challenges yun eh. Yung mga ganyan. And then, ano yung gusto sabihin sa'yo ni King of Wands na yan?
Ako kasi guys, prangka ako, paprangkahin ko yung tao. Hindi kasi ako traidor. So that alam ng tao na kung ano yung salubin ko, di ba? 7 of Wands. Handa siyang dipinsan ka. Yun ang gusto niya sabihin sa'yo. Handa siyang dipinsan ka. Ano pa? Ang gusto niya sabihin sa'yo na King of Wands na yan. Upright ba yan? King of Cups? King of Cups. Mahal ka niya? Mahal ka niya, oh. Mahal ka niya. O, mahal na mahal ka niya? O, mahal na mahal ka niya. The King of Wands. Emotional siya sa'yo. Nagkikare. Sensitive yung feelings siya sa'yo. Pathetic. Pwede din. And, ano yung next na mangyayari sa buhay mo? Change, transformation with a death card. Ano tong death card na to na mangyayari sa buhay mo? Hindi ka na maghihirap, hindi ka na magdurusa. Tower. Upright ba tong tower na to? In reverse. Hindi ka na madidestroy o magkaroon ng new beginning na. Siguro sa inyong dalawa ni King of Wands. Basta hindi ka na ma-left out in the cold, hindi ka na feeling na abandoned, or hindi ka na magsasuffer, hindi ka na magdurusa, hindi ka na mahirapan sa finances siguro, and then hindi ka na madidestroy, wala na makapandestroy sa'yo for sure, kasi tower in reverse yan. Wala na din yung mga for sure temptations, yung mga evil forces sa buhay mo, na mga gumagawa ng scheme, deceit. Wala na sila ng confidence na maatake sa'yo. Wala na sila, hindi na sila magsasucceed. Yan, kasi Queen of Wands in reverse, hindi na sila magsasucceed. Ano pa? Ang blessing apologies for sa kanya sa naradingan. Blessing yung inaantay mo, ano yun, bibigay na po ka na. O maybe person na mag-reach out, na mag-take na action, yan ayan yung nagja-juggling na person kasi pina-juggling. Iba pala yun sa, ano pala yun? Kasi, parang may pina-juggling din dito. Maybe pina-juggling nila yung person mo. Yan. Yung person mo na nag-juggling, o maybe may option o nag-juggling siya. Yun, may unite na kayong dalawa. Yun ang blessing na sa'yo in Jesus Christ. So, ito na lamang guys for collective reading.